Pinipinto kung bayan ay paalam, lupang iniirog ng sikat ng araw. Mutyang mahalaga sa dagat silangan, kaluwalhati ang sa amoy pumanag. Masayang sa iyo'y aking idudulot, ang lata kong buhay na lubhang malungkot. Maging maringal man at labis alindog, sa kagalingan mo ay akin ding handog. Sa pakikidigma at pamimiyapis, ang alay ng iba'y ang buhay na kip-kip. Walang agam-agam, maluwag sa dibdib, matamis sa puso at di ikahapis. Saan man mautas ay di kailangan, sipres o laurel, lirio may patungan. Pakipaghamok at ang bibitayan, yaon ay gayon din kung hiling ng bayan. Ako'y mamamatay, ngayong namamalas na sa sinanganan, ay namamanaagya ang maligayang araw, nasisikat sa likod ng luksang nagtabing na ulap. Ang kulay na pula kung kinakailangan na may tinas sa iyong liwayway. Dugo ko'y sabong at siyang ikinang ng kislap ng iyong maningning na ilaw. Ang aking adhika, sapol magkaisip, ng kasalukuyang bata pang maliit, ay ang tanghaling ka at minsan masilip sa dagat, silangan hiyas na marikit. Buong luhang sa matay nunukal, taas na ang noot, walang kapuotan, walang bakas, kunot ng kapighatian, gabahid man, dungis yung kahihiyan. Sa kabuhayan ko, ang laging gunita, maningas na aking ninanasa-nasa, ay guminhawa ka ang hiyas ng diwa, hingang papanaw, ngayong biglang-bigla. Paghingang papanaw, ngayong biglang-bigla. Ikaw ay guminhawa, laking kagandahang ako'y malumok. At ikaw ay matanghal, hiningay malagot. Mabuhay ka lamang, bangkay ko'y masilong sa iyong kalangitan. Kung sa libingan ko'y tumubong mamalas, sa malagong damo mahinhing bulaklak, sa mga labi mo'y mangyayaring itapat, sa kaluluwa ko hatik ay igawad. Sa aking noo naway iparamdam, sa malamig ng lupa ng aking libingan, ang init ng iyong paghingang dalisay, at simoy ng iyong paggiliw na tunay. Bayang ang buwan sa aking ititig, ang liwanag niyang lamlam at tahimik, liwayway bayaang sa aking ihatid, magalaw na sinag at hanging hagibis. Kung sakasakaling bumabang humantong, sa krus ko'y dumapo kahit isang ibon, doon ay bayaang humuhuning hinahon, at daitin niyang payapang panahon. Bayaan ang inas ng sikat ng araw, ulay pasingawin noong kainitan, magbalik sa langit ng buong dalisay. Ang may ultimo adyos na isinulat ni Rizal ay ang kanyang huling tula na ginawa bago siya pinatay. Ito ay isinalin sa Pilipino ni Andres Bonifacio. Tinutukoy ng tula ang kanyang mga sakripisyo, pagmamahal sa bayan at ang kanyang pag-asa para sa kalayaan ng Pilipinas. Simulan natin sa unang tatlong sakno. Makikita dito na si Rizal ay nagpapaalam sa Pilipinas dahil siya ay nahatulan ng kamatayan. Ipinapakita na handa siyang ibigay ang natitira niyang buhay at lahat ng kaya niyang gawin upang makatulong sa pagtamo ng kalayaan. Tinawag niya ang Pilipinas na Pearl of the Orient Seas na nagpapakita kung gaano kaganda ang ating bansa. At kahit na mas maginhawa ang kanyang buhay, pipiliin pa rin niyang magsakripisyo. Dito, mararamdaman na hindi niya iniisip ang sakit o kapalit ng kanyang ginagawa, kundi ang tanging layunin ay makapaglingkod sa bansa. Sa ikalawa at ikatlong saknong naman, nabanggit ni Rizal na marami na ang nag-aalay ng buhay para sa bayan ng walang pag-aalinlangan. Hindi mahalaga ang lugar kung saan ito nangyari. Ang mahalaga ay ang dahilan kung bakit sila nagsakripisyo. Gumamit din siya ng mga metapora tulad ng sipres, laurel at lirio. Ang sipres ay simbolo ng pagluluksa, ang laurel ay sumisimbolo ng tagumpay o karangalan, at ang lirio ay simbolo ng kalinisan at kapayapaan. Ipinapakita na ang lahat ng sakripisyo, anuman ang paraan o anyo, ay pantay-pantay sa layunin ng paglaya ng ating bansa. Sa ikaapat na sakno ay pinahahayag ni Rizal ang kanyang pagtanggap sa kanyang nalalapit o nagbabadyang kamatayan. Gayunpaman, hindi niya tinignan ito bilang isang katapusan, kundi isang bahagi lamang ng mas malaking pagbabago tungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan
na kanyang namamalas at inaasam, kahit na ang Pilipinas noon ay nasa sinasabi niyang luksang nagtabing na ulap. Isang metaporang kaniyang ginamit sa madilim na sitwasyon ng Pilipinas sa ilalim ng pananakot. Isang adhika na kanyang itinanim sa kanyang isipan mula pa noong bata pa siya. Ito ay ang makita ang Pilipinas bilang isang bansang malaya, taas noo kahit kanino man. Sa ikalima at ika-6 na linya, ang kulay na pula kung kinakailangan na maipinas sa iyong liwayway ay nagpapakita ng kanyang kahandaang mag-alay ng sarili o buhay para sa kalayaan ng bansa. Ang mga pahayag mula sa ika-6 at ika-5 linya ng tula ay simpleng nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa bayan at matibay na pag-asa para sa kalayaan nito. At ang kanyang kakanyahan na magsakripisyo kahit ang kanyang buhay para lamang rito, na kanyang inilahad sa pamamagitan ng paggamit ng mga metaporang liwayway, pula, maningning na ilaw, at hiyas na marikit. Sa ikapitong saknong, nais ipakita at ipaliwanag ni Rizal ang malalim na pagnininay tungkol sa pagkatalo, kalungkutan, at ang proseso ng pagpapatawad at pagbangon. Ipinapakita ni Rizal na ang mga paghihirap at bighati ng nakaraan ay nagwawakas sa kalaunan, at ang tao ay muling tumatayo ng may dignidad, walang galit at handang magpatuloy sa buhay. Kahit na ang kahihiyan at mga dungis ng nakaraan ay hindi maiiwasan, ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa mga pagkatalo, kundi sa kanyang kakayahang magpatawad at magpatuloy ng may kabutihang loob. Sa saknong na ito, nais ipaalam ni Rizal ang mensahe ng pag-asa at katatagan, at ang pagpapatawad ay isang mahalagang hakbang upang makamtan ang kapayapaan at kalayaan. Ang ika-8 at ika-9 na saknong naman ay waring parehas lamang ang ibig sabihin. Ang kagustuhan ni Rizal na magkaroon ng kapayapaan at kalayaan ang kanyang bayan. Ipinapakita niya sa dalawang saknong na ito ang kanyang labis sa pagmamahal sa bansang Pilipinas, na kahit alam niya na malapit na siyang mamatay, ay alay niya pa rin ang kanyang huling hininga para sa ikabubuti at ninanais niyang kalayaan para sa bayan. Inilahad niya rin dito na ang kanyang kamatayan ay hindi resulta ng pagkatalo, ngunit isang tanda ng sakripisyo para sa ikabubuti at sa kalayaan ng kanyang bayan. Ang bawat linya ng dalawang saknong ay nagpapahiwatig ng kagustuhan at pagnanais ni Rizal na maging malaya at magkaroon ng mas magandang kinabukasan ang kanyang inang bayan, na kung saan sa kabila ng kanyang pagpanaw, ang diwa ng kanyang mga sakripisyo ay magpapatuloy sa mga henerasyong darating pa. Sa ika-10 saknong ay ipinapakita na nais ni Rizal na siya ay alalahanin matapos siyang mamatay. Sa linyang "Sa kaluluwa ko, hatid ay igawad" ay nangangahulugan ng paghingi ng kapayapaan at pag-alaala matapos niyang mamatay. Sa ika-11 saknong ay nagpapakita ng kamalayan ni Rizal tungkol sa lamig ng kanyang libingan at kamatayan, kaya't hinihiling niya na maramdaman pa rin ang pagmamahal at pag-alaala sa oras na siya ay mamatay. Sa ika-12 saknong ay ipinapakita ang pagtanggap ni Rizal sa kamatayan. Tulad ng sa ika-10 saknong, ipinapakita rin dito ang paghingi ng pag-alaala at kapayapaan matapos ang kanyang kamatayan. Sa ika-13 linya ng tula, ipinapakita ang habilin ni Rizal sa pagtanggap ng kanyang pagpanaw. Gusto niyang makita at tanggapin ang kanyang kamatayan hindi bilang isang nakakapanlumong pangyayari o isang katapusan, pagkos isang simula ng kapayapaan. Gusto niyang ang kanyang alaala ay maging paalala ng kapayapaan at kalayaan. Ang saknong na ito ay sumasalamin sa malalim na pananaw ni Rizal sa buhay at kamatayan. Ang saknong ay nagsusulong ng ideya ng kalinisan ng kalooban at espiritu sa kabila ng mga pagsubok at sakit na naranasan. Sa pagbalik sa langit, ipinapakita ni Rizal ang kanyang pagtanggap sa kanyang kamatayan at ang layunin niyang magtaglay ng kalinisan at kapayapaan sa kabilang buhay. Ito ay isang simbolo ng pagnanais ng isang malinis at payapang pagpanaw na may layunin at walang mga pagkakasala o galit.